aking classmate nung college at kumari ko din po siya. Medyo pinahirapan po natin ang ating Mother Victors. Almost 3 years po niya akong niligawan bago ako napa-oo. Ayan. Kaya sa mga mentors natin dyan, huwag kayong maiinip. Ayan. Tanim lang ng tanim. Hanggat hindi tayo binablock, ibig sabihin, hindi sila nagnono. Talagang may panahon lang para tayo ay maka-harvest. Ano po? So, hindi na po natin patatagalin. Papakilala ko na po ang ating speaker for today. Ayan. Alam kong marami tayong matututunan sa kanya. She is a former selling department manager, a mompreneur, a Sapphire Elite executive, car and travel achiever, one Mariel Circle of IM Worldwide, and founder of Team Victors. Virtual Club for Mentor Agnes Pahiculay. Ayan, go mens! Amazing morning! Magandang umaga sa inyong lahat. Umaga, no? So, pwede ba natin palakpakan ang Mentor Christy? Kasi, nga ngayon ko lang uli siya nakita. Ang dami ding ganap nito. So, maraming salamat. Pwede mo bang i-type dyan? Wait lang ha. I-ano ka lang. Ko lang. Tinitingnan ko kasi yung mga nasa loob. Maganda sana kung marami tayong bago kasi ito ay, kung ikaw ay bago, ito ay bagay na bagay para sa'yo. Kung ikaw naman ay matagal na, pero until now hindi mo pa siya naiintindihan, okay? Ngayon ka lang uli bumalik, bagay na bagay din po ito sa'yo. Kung ikaw ay sobrang tagal na pero until now hindi ka pa nakakapagbagsak ng manual, sobrang bagay din po talaga ito sa iyo. Kaya hindi pa huli, ano, pwede nating i-invite, papasukin ang ating mga leaders, business partner. Alam natin, mga busy ngayon. Ano, walang pasok. Siyempre, panahon din ito para family time tayo. So, hindi po natin patatagalin to ha. Kasi alam ko po na sobrang busy po ng lahat. Maraming maraming salamat po, Mentor Honey, sa pagkakataon na makapag-share po. Kasi minsan kailangan din natin to lalo na kung matagal ka na para ma-refresh din tayo. So, isa ito sa pinakamagandang guides or topic na dapat alam po nating lahat. Once na nag-member ka kay I Am Worldwide at may nagpa-member sa'yo, ito yung dapat within 24 to 48 hours na i-share mo na sa iyong member. Okay, para mas maintindihan niya yung perks. Bakit nga ba gagawin si IM? So, excited na ba ang lahat? Pwede mo bang i-type dyan? Gusto ko lang makita kung lahat ba ng dito ay, kasi majority sa Falcons, kakunti pa naman ang full-timer sa atin. So, ikaw, ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Dito ba may mga, alam ko, Mentor to Net, ito ay dating teacher, parang si Mentor Honey. Okay? Si Mentor Christy, ito ay isang empleyado na ngayon ay ginagawa na si IM pero not totally full-time kasi naging negosyante. So, yung Mentor Mary Grace, iilan pa lang sa atin ang full-timer. Ano? So, i-type mo dyan ha para maintindihan ko at na makarelate din ako sa'yo. Baka makaka-relate ka rin sa akin. So, pakilala lang ako saglit. This is Agnes Pahiculay. Nag-start po ako dito. Baka katulad kita, hindi ko rin naman po ito porte, hindi ko rin to alam. Actually, nasa down moment po kami ng aming buhay nang makilala namin si I Am Worldwide. Kasi katatapos lang ng pandemic, resign ko lang noon. So, ibig sabihin, marami akong pera. Pero naging mali po. Pagka-resign ko po, mali yung napaglagyan ko. Nagpa-lending po ako. Ang hirap pala noon. Huwag nyo nang gayahin. Walang masingil. And after po noon, nag-pandemic pa. Lalo nang walang nasingil hanggang ngayon. Ano? Although, ginawa natin siya, hindi naman sa mga ibang tao, kundi sa mga kumare, kumpare, katrabaho, pero still, nahirapan pa rin sila talaga makabawi. So, yan. Ang iniintay ko nakapasok.
Congratulations po sa lahat ng bago. O, kung ikaw ay may leaders na, papasukin mo po dito, kahit pa yan ay product user, papasukin mo po. So, hindi ko po akalain na, sabi ko nga, maganda pala si IM kasi unang-una sa lahat, kahit wala po akong, hindi po ako hindi ko porte to. Pero ang nag-invite po kasi sa akin ay si Mentor Honey, si Mentor Menard. Sila po ay aking kumare at kumpare. So bakit hindi ako magtitiwala? Alam ko na yung mga taong nagdala sa akin ay hindi naman ako pababayaan. At higit sa lahat, katabi ko lang po iyan, ang lapit po ng tanungan. 'Di ba? So yung pagdating sa trust issue, wala nang problema pa doon. Alam ko na yung mga taong nagdala sa akin ay hindi naman ako lolokohin. So nagtiwala po talaga ako. Kaya from day one po, isa po yata ako sa mahilig mag-aral. At mamaya i-discuss po natin ang kahalagahan ng pag-aaral. So unti-unti, from dating nalugmok sa utang, naubos po talaga lahat. And akala ko dahil ako ay from empleyado, maganda po kasi yung position ko. Puro jer po yan, pero walang money. Okay? Pero, ang kagandahan po, yung naging nanay na po ako, dun ko pa po naranasan na makapag-travel abroad. Dun ko pa po na hit yung aking first million. At higit sa lahat, dun pa po ako nakaranas na magkaroon ng sasakyan. Mga bagay na ang totoo ay kinalimutan ko na po. Kasi para sa akin, naku po, kung kailan ako full-time mom, wala na. Ano, nasa bahay na lang. Hindi po pala totoo yon. So, kung ikaw ngayon ay nakarelate sa akin, ang ganda po nung napasukan nyo. Kailangan lang sama-sama nating gawin. Okay? So, dumaan po tayo sa process ha. Napakahirap. Hanggang ngayon, dumadaan pa rin po tayo sa process. Ang kagandahan lang po sa ating ginagawa, kahit nahihirapan ka at kahit nahihirapan ka, may mga tao po na magsusupport po sa'yo. Wala pong madaling negosyo, tama? Lalo na kung yan ay legal. Talaga pong lahat po yan ay may ups and down. And dito po, maganda po na masisimulan po siya kasama yung mga tamang tao. At welcome po sa I Am Worldwide. Tayo po ay Agents of Hope. Tayo po ay Home of Hope, ibig sabihin health, opportunity, prosperity for everyone. Ito po yung ating vision. Vision po yan ng company, goal po yan ng company. So majority na nagjo-join sa atin, may health battle, di ba? Bibihira lang po yung katulad ko po na opportunity po ang gusto. Pero yan po ay makikita nyo po along the way na pagpunta nyo dito kay IM, pagsama nyo po sa amin. Congratulations po sa lahat ng nadito kasi lahat po tayo member na. Welcome po as Agents of Hope. Pag-asa po ang ating isinishare, ang ating ibinebenta. Opo, ang tagal ko pong naging empleyado. Napakalayo po talaga nung naging part na ako ni IM. Para sa akin, mas fulfilling po siya. Mahirap, pero alam mo na ibang klase pag may tao nagpapasalamat sa iyo kasi natulungan ng produkto, natulungan ng opportunity, ibang level po siya talaga. Makaka-relate po yung mga tao na may unti-unti nagpapasalamat na sa kanila. Ito po yung ating mga owners, board of directors na I suggest i-follow nyo po, hanapin nyo sila at may inspire po kayo sa kanilang mga achievement, araw-araw na ginagawa. Kung ikaw ay nadadown, maganda, pakinggan mo po yung kanilang mga, lalo na po si President Alan Marvin Idar. Siya po ang ating president, si BPI Caloring Uy. Maganda, mapakinig nyo po yung kanilang mga reels, mga motivational nila. Sila po, ang swerte po natin kasi tayo po ay nasa Filipino-owned company. Sila po ay mga dating distributor din. Kaya yung pangarap po nila dati, yun po yung pinatutok. Gusto nila na makuha ng bawat distributor ni IM Worldwide. Kasi naramdaman din po nila at pinagdaanan din po nila kung paano maging distributor na katulad natin. Kaya ang bless po ni IM. Alam niyo po ba na sa Pilipinas pa lang nasa 200 na po, 200 plus na networking company ang meron. Pero sabihin mo nga dyan, i-type mo nga dyan, I am blessed. Bakit po? Kasi kayo po ay kabilang sa top 1 MLM sa buong Pilipinas. Si IM na po ang nagdo-dominate ng ganitong industry. Kaya kung ikaw po, hindi mo pa siya naiintindihan, unti-unti pumasok ka kasama namin. So, 20 years, 20 plus years na po combined experience. Kaya po ang ganda po ng ating company. Lahat po ng pangit,
sa ganitong industry, tinatanggal po nila. Kaya po, ang swerte natin, si IM po, tayo po dito talaga ay networking, hindi lang tayo basta networking. Okay? Ang ganda pa po ng ating products. So, ito po yung mahalaga. Ito po yung team na part po kayo. Dapat alam nyo po ito. So, number one po. Alam niyo po ba na ang top 1 ng company si Mentor Shirley May Sibulan, lahat ng mga tao na ipapakita ko ay suggest, kahit po ako, i-follow niyo po. Kasi kung ikaw ay bago, kung ikaw ay ngayon pa lang talaga naisip mo na, ay gagawin ko siya, gusto ko siyang aralin, maganda pala yung produkto, gusto ko siyang simulan. Ito po yung mga tao na pwede pong makapag-guide sa'yo, makatulong sa'yo, pwede kang ma-inspire. So, I suggest i-follow nyo po ha kanina si Press at saka si BP, i-follow nyo po yan. Ngayon naman po, alam nyo po ba na ang swerte mo kasi part ka ng umbrella ng top 1 ng buong company. Meet Mentor Shirley May Sibulan, siya po ang founder ng Team Blast. Overall, top 1 po ito ng company. Actually, minsan si Mentor May, ito po, nag-8 million na to per month. So, ganyan po kaganda, kalupit talaga. So, pangalawa, hindi niya po ito masyadong, actually, schoolmate niya. Si Mentor Catherine Policarpio, direct po niya si Mentor Shirley May Sibulan. Ang top 2 na one. Top 2 naman ng company. Siya po ang founder ng Team Fierce. Overall, top 2 po ito. Blue Diamond na po yan. Kung si Mentor May ay naka-McLaren, naka 3-story house, si Mentor Kat naman po ay naka Lamborghini, orange Lamborghini, 3-story house, at yung dating maraming utang, ngayon wala na pong utang. Ang daming properties. So katulad namin, maraming utang din ba? Wag mo nang itaas ang iyong kamay. Kasi pag hinataw natin to, ginawa mo to, dumaan ka sa tamang process. Okay? Kung ano po yung achievement ng mga top mentors, isa lang po ang kumpanya na pinaggagalingan natin. Kaya naman po, I suggest, kumapit ka hanggang huli. Ito po ang nakakatuwa. Ang upline, pangatlo po ito nakikilala niyo po ito kasi pumapasok kayo sa Warriors every Thursday. Meet Mentor Jessa Venancio. Ang kanya pong mentor ay si Mentor Catherine Policarpio. Hindi po sila personal na magkakilala. Ang target po ni Mentor Catherine sa totoong buhay ay ang kapatid ni Mentor Jessa, si Mentor Krisha. Pero dahil negative ang Mentor Krisha, naghanap siya sa mga friends nito sa FB. Ang nakuha niya po ay si Mentor Jessa Venancio. Hindi niya alam na magkapatid pala. Kaya naman, kung ikaw ngayon may negative ka na na pinoprospect o kuhanin mo ang kanyang mga friends. Baka doon ka maka-activate at makakuha. Siya po ang founder ng Team Warriors, ang overall na top 5. Ngayon po naka-red Lamborghini po si Mentor Jessa. Ang dami na pong properties. Isa sa pinakamabait. Actually, isa talaga po siya sa pinakamabait at isa sa personal na nag-guide din sa Team Falcons sa ating lahat. So, kaya naman pumasok ka every Thursday para mas makilala mo siya at mas mag-guide ka rin niya, no? Ito po, for sure kilala ng lahat. Ang Mentor Jessa, hindi niya din personal na kilala si Mentor Fritz at si Mentor Cory. Ang story niyan, nakita din lang nila sa online. So kung ikaw wala ka nang makuha sa iyong kakilala, again, labas ka na, punta ka na sa online kung lahat napuntahan mo na. Si Mentor Cory at si Mentor Fritz, sila po ang may-ari ng IBC Batangas. Sila po ang founder ng Team Ambassador. Under po tayo ng kanilang organization. Kaya kung makikita mo kung ikaw ngayon, napakalapit mo po sa top 1, top 2, top 5, top 10 ng company. Kasi after po niyan, si Mentor Cory, si Mentor Fritz, ito po yung kanilang mga core leaders. Na part na po tayo dyan. Number 1, ang owner ng IBC Pampanga, ang latest diamond, si Mentor Rafael at si Mentor Kisunga. Sila po ang founder ng Team Shera.
Mentor Arian Manalastas, ang founder ng Team Dynamic. O, para sa mga Team Victors, nakilala niyo siya nung isang araw. Ganon din si Mentor K. Halos nakilala niyo na ito. Si Mentor Layden, ang founder ng Team I Ambitious. At higit sa lahat, ang founder ng Team Falcons. Sinong hindi makakakilala si Mentor kay Mentor Honey Lay Culyarin? Again, lahat ng sinabi ko, ang purpose po niyan, kaya po natin pinapakita, dapat alam mo yung genealogy mo. Dapat alam mo kung kanino ka kabilang. At higit sa lahat, mag-connect ka po. Kasi isa sila sa mga tao na pwedeng makatulong sa'yo pag ikaw ay into business na. Baka ngayon kasi into products ka pa lang, wala namang problema yan. Pero sila yung mga tao na pwedeng makatulong sa'yo, hindi lang, for example, kung part ka ng under ng kay Mentor Honey, Amory, Divergent, Explorer, Victors, sila pa yung mas makakatulong sa inyong lahat. Okay? Aside dun sa mga mentors nyo. So, let's start na. Ay, na-miss ko to. Itong pumapasok na to, ang aming buntis. Congratulations po sa inyong lahat. Gusto mo na bang simulan yung iyong IM journey? Maraming salamat sa lahat ng pumasok. Number one, share ko lang. Alam niyo po ba bakit ko nagawa si IM Worldwide? Naging convenient po siya para sa akin. Kasi madami na po akong sinalihan na ganitong company, hindi ko po siya na-workout kasi hindi ko po dati kayang pumunta sa Manila para mag-training. Ngayon po, kailangan mo lang para makakonect, stable na internet connection. May laptop ka o may cellphone. At higit sa lahat, dahil part ka na, kailangan mong mag-submit ng high resolution picture na kailangan naka-business attire ka. It's either naka-black, naka-white ka. Kasi kailangan po yan sa iyong mga poster. Let's start the learning. Ang ganda kasi ngayon, pwede mong gawin si I Am Worldwide through online. Meron po ba dito na hindi rin katulad ko, hindi rin kaya agad na makapunta sa mga office? Kasi di ba majority na nag-join sa atin may sakit? May sakit syempre, hindi naman nakakapunta sa Manila. Pero alam mo po ba, isa sa gawin mo kahit ikaw ay may health condition, unti-unti, ito sinasuggest ko dito sa mga members natin, nag-join kasi may health battle. Isa sa gawin mo para malibang ka, ay makapasok ka sa training para mas madagdagan yung mga tao na pwedeng makatulong sa'yo. Ma-build yung iyong positive na mindset. Yun yung kagandahan na ngayon po online na. At alam niyo po ba ang swerte natin kasi online, offline, pwede mong gawin si I Am Worldwide. Ito po ay convenient para sa lahat, lalo na kung ikaw po ay negosyante, may trabaho, may sakit, senior, nanay na hindi makaalis. Pwedeng-pwede po. At ito yung maganda. Ang ganda po ng system ni I Am Worldwide. Plus, maganda po ang system kung saan po part tayo. Hindi po lahat ng team ay may ganito. At yun po yung napaka-bless po ng Team Falcons. Kasi kung part ka ng Team Falcons, pumasok ka dapat dito. Member ka dapat ng Team Falcons Worldwide page kung saan makaka-access ka po sa guides. Ito yung guides sa pagpasok mo dyan. Kung hindi mo pa rin ito naiintindihan, kung sino yung direct mentor mo or nakikita mo na core ng Falcon, magpapasok ka sa kanya. Means, ano yung sinasabi ni Mentor Agnes na dapat na doon daw ako sa Team Falcons Guide Worldwide? Yan. Kasi dito po, mas maiintindihan mo po. Unti-unti, aralin mo siya. Hindi naman po isang bultuhan kasi matagal ang process kay IM. Matagal tayong magkakasama-sama. Araw-araw, manood ka ng isang video, dito mo yan makikita sa guide. Isa to sa assignment nating lahat ha. Dapat po tayo ay part nitong Falcons, Team Falcons Worldwide at nakakapasok ka dito, nakaka-access ka. Kung ikaw ay nagpapasok na ng leaders or business partner or product user, obligasyon mo din na maipasok sila dito para unti-unti maintindihan nila kasi andito yung tungkol sa I Am Worldwide, sa iba't ibang products na meron tayo, pati mga picture, pampost, may makikita ka din dyan, mga information, yung business presentation,
yung mga testimonial, andyan po lahat. Kaya nga po minsan alam namin pag, hindi pa to nag-aaral. Hindi pa to nakakapasok kasi marami pang tanong. Pero okay lang naman na matanong kaysa naman hindi totally nagtatanong. Kasi as of now, kaya pa naman natin yung i-entertain. Pero pag nakakailang tanong na at napaulit-ulit yung same na tanong, ibig sabihin, kailangan nang pumasok sa guides ha. Pero ito ay number one na requirements nating lahat. Kung gusto mong maintindihan kahit product user ka pa lang, humili ka ng access para dito para makapasok ka. Kasi karapatan mo po ito na makita kung bakit napakaganda nung napasukan mo. And may mga academy din po tayo every night. Halos kada 8 p.m. may training po tayo. Online po iyan. It's either Victor's man yan, Falcons, Warriors. Ibig sabihin, sa head office, meron po tayo. Ikaw na lang yung mamimili saan ba yung gusto kong pasukan. Pero I suggest i-prioritize mo. Pag Falcons yan, Falcons. Ano, pag wala ka namang mapasukan, meron din tayong head office. I am School of Wisdom. Pero ngayon, hindi na po siya nagla-live, bibihira na po. Ganun din ang mga IVC. Pagdating naman po sa offline training, offline ibig sabihin face-to-face. Ang dami before. Kinausap ko kanina ang IBC Batangas. Halos wala pa silang naka-flat na training. Pero kung ikaw nakikita mo na gusto mo magkaroon ng potential, mas matuto ka, ito dapat yung inaanlak mo. Magpaturo ka at maging speaker sa mga office. At ang pinakamalapit sa atin, kung andito ka sa Batangas, tanong mo sa mentor mo, Mens, ano yung malapit sa akin na IBC? Ano yung IBC? I am Business Center. Kasi pwede namin kayong i-connect para kayo ay matuto na mag-speaker. I-guide namin kayo para kayo ay mapasalang. Kasi iba po talaga pag ikaw ay kahit pa paano napapasalang ka na at nagiging speaker ka na. Hindi kailangan magaling ha. Huwag mong sabihin, kailangan magaling na ako bago ako mag-speaker. Hindi. Kasi gagaling ka pag ikaw ay laging napapasalang. Ito yung bagay na sana mabalik uli natin. Yung magkaroon tayo ng General Assembly. Ngayon kasi, ito ay isa sa bagay na wala tayo uli. Pero soon, yan magkakaroon uli tayo niyan. So, kasi ang swerte namin ang lapit namin sa IBC Batangas, kailangan lang i-maximize ang training center. Okay? So, never forget, always start your day by greetings dun sa iyong mga co-mentors. Kung part ka na po ng group or GC, make it a habit pag humawa ka ng cellphone, tumingin ka sa mga GC, mag-amazing morning ka po. Bakit? Ang pag-amazing morning, it's a reflection na nag-spread ka ng good vibes. Kasi bakit? Good vibes are like waves on lake. As you drop your stone into the water, they will multiply and recreate infinity of good vibes coming back to you as a fast rate. So, ingat din. Kasi sa ating GC, bawal po tayong, ako hindi ko tinatolerate yung nagta-thumbs up. Bawal ang thumbs up, heart lang. Bawal din na ikaw ay mag-share doon ng negative vibes kasi lahat ay manenega. So, good vibes lang po ang ating ina-allowed. Kasi, tandaan mo ha, nasa community ka na tayo po ay kakaiba sa labas. Bakit sila amazing morning ng amazing morning ay gabi na? Kasi ang iyo pong napasukan ng kumpanya ay worldwide. No, bakit amazing morning? Kasi 'di ba every morning it's the start of the brand new day. Oh, ito yung parang may pag-asa na naman. Kaya naman po, ito yung mga bagay na dapat nag-a-attend ka. Ito yung online ha. Ang IM Worldwide Office, dati online to. Bibihira na lang sila mag-online. Pero ngayon po, may online pa rin, pero not totally. Kasi pinopromote po ng kumpanya na ikaw ay makapunta sa mga office. Sa head office natin sa Manila, every 5, actually ito ay halos Monday to Saturday, 1 p.m. IBP po yan, IM Business Presentation, and 7 p.m. training, special training. Lahat na nagkakandak po dyan may result. Hindi po kasi tayo by the book. Result po talaga. Ito naman po online. Dapat hindi mo to i-minimize. Kung talagang isa ka sa tao na mahirap dahil may trabaho ka, senior ka, may sakit ka,
Hindi ka pwede talagang makapunta. O, meron pong online every Thursday, 8 p.m. Kanina, di ba, pinakilala ko si Mentor Jessa. Makakakonect ka lang naman kay Mentor Jessa. O, ito ay mga assignment natin ha. Sa IBC, although wala pa uli silang schedule, pero ang kailangan natin uling makapag-set kasi bakit? The more na sumasalang ka sa IBC Batangas or kahit sa ang IBC, ikaw po ang gumagaling, hindi po yung mentors mo. So, kailangan po natin tong ibalik again. Sabi nga po, if you are not willing to learn, no one can help you. Agree ka ba? But if you are determined to learn, no one can stop you. Ako po, pinagmamalaki ko po na sana ganun din yung makuha kong mga leaders. Kasi ako po talaga, pinipilit kong aralin ng aralin. Kahit po walang training yan, everyday, naghahanap po ako ng pwede kong matutunan. Kasi kailangan po siya sa ating negosyo. Hindi lang sa negosyo, kailangan din po natin siya sa araw-araw ng ating buhay. Dapat araw-araw may natututunan tayong bago para tayo ay nag-grow. If you're ready to start your journey today, okay, brace yourselves. Let learn the things you need to do as a new member of I Am Worldwide. Ito ay para sa new member at matagal ng member ha. So good luck po sa ating lahat. Welcome po sa ating topic. Ito po ang number 1 na training na guides na dapat alam nyo po. This is Manual 3.0, What to do after joining and starting the business right. Ito po ay ginawa ng ating BP na si BPI Lorraine Uy. Ang ganda. Ito ay medyo binago ni Mentor Honey. Ang ganda ng pagkakagawa ng training slides. So, dito po sa IM, you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Yan po yung sinasabi din ni Zig Ziglar. At talagang ito ay applicable po sa atin. Kasi majority po sa nag-join kay IM, hindi naman po natin forte to. Agree ka ba? Type 1 nga kung agree ka. Forte mo ba to? Di ba majority sa atin, hindi naman? So, dito po, hindi po kailangan na tayo ay magaling agad. Wala pong magaling agad. Dadaan po tayo sa process na aaralin po natin yan. Kahit po ikaw ay magaling, pero yan po ay may tamang process dito. Ito yung mga matututunan mo pag laging kang pumasok sa training. Ito kasi yung unang-unang dapat ma-improve. The personal development. Sabi nga po, dito po, under ng personal development, dapat tayong lahat po ay empty cup. Kahit po ilang beses ka nang nakapasok sa ganitong training, paulit-ulit po, kahit pa hindi po magaling ang speaker, kailangan mo pa rin pong pumasok sa training dahil may matututunan at matututunan ka po sa speaker na yan. Kasi bakit? Bakit empty cup? For example, ito pong illustration dito, isang baso. Pag yan po ba ay puno na ng kaalaman, sobrang talino mo, cum laude ka, magna, summa, nilahat mo na. May isang speaker, di ba hindi mo na i-absorb yan, lalo na kung sa tingin mo ikaw ay mas magaling. So dito po sa ating negosyo, kahit po ikaw ay magaling pa, kahit po ikaw ay matagal na, si Mentoring May nga po, pumapasok pa sa training eh. Ang top 1. So tayo po, hindi pa nga po tayo nakaka ilang milyon, 10 million per month eh. So, kahit po umabot pa tayo doon, make it a habit na maging empty cup po tayo kasi yan po yung laging pinapractice ng company. Para lahat po ng learnings, knowledge and wisdom makakakuha ka po dyan. Kahit pa po yan ay bagong mentor, bagong speaker, meron at meron ka pong matututunan dyan. Ito yung kailangan natin kasing tanggalin. Yung acne. Ano yung acne? Alam ko na yan. Kasi pag ito daw po yung nagkaroon ka na mindset, hindi ka na daw po mag-grow. Which is, oo nga naman. No, nag-stop na yung grow mo kasi alam mo na. Dito po sa atin, isa sa tinitingnan, kung marami ka ng alam talaga, ay yung ating result. Tandaan po natin ha, yung result po natin ang pinakamahalaga. Ito, isa sa ma-develop mo sa iyong personal development ay ang yes mentor attitude. Alam niyo po ba na ang ating mentor, sila po yung shortcut natin sa success?
Sa labas po ang mentor, napakamahal po niyan. Pag nagtayo ka ng negosyo, gusto mong magpa-mentor, babayaran mo po yan ng mahal. Kahit pa po yung mga training, dito po libre nyo po yan, ikaw na lang po ang mangungulit. Pero syempre, isa sa kailangan nating matutunan ay tayo po yung lalapit, tayo yung magkukonek. Kasi lalo na kung ang mentor natin marami na po yung hawak, marami nang hinahandle, hindi na po tayo may isa-isa. Ikaw po dapat ang laging magkukonek at magtatanong. Kukonek. At yes, mentor attitude po. Isa yan sa magiging shortcut mo sa iyong success. Ang swerte po natin kasi yung mga mentor natin talagang may result na. Isa sa bagay na gusto ng ibang team. Kaya sabi ng ibang team, sana part ako ng inyong team. Kasi tayo po laging may trainings. Active po tayo. At isa po yun sa kailangan dahil ang ating pong mission and vision ay magkaroon po tayo ng long-term na negosyo. Pang matagalan po talaga. Passive income po ang ating hinahabol. Ano pa? Ito ay mahirap pero madali lang daw pero mahirap itong gawin. Na dapat isa sa dinidevelop natin lahat. GLLLA. Good Learning, Listening, Lecturing Attitude. Madali lang namang makinig. Pero minsan, ang hirap po niyan. Pinaprocess mo dapat yan sa iyong utak. Kasi hindi porket narinig mo na siya, once na nakarinig ka kasi ng isang information, pag yan ay hindi mo in-apply, sumasablay ka na dito. Napuputol na po kasi yung alam. So, katulad ngayon, may matututunan ka dito. May tatatak sa'yo. Ang kasunod po niyan ay, kung natuto ka, 20%, 80% ay dapat tayo ay actions. Hindi sapat na tayo ay merong good learning and listening, lecturing attitude. Gawin mo po siya, i-apply mo po siya. Marami dito, nakikinig lang, labas na sa kabila. Dapat po, pagpasok, pinaprocess mo yan sa utak mo, ninanamnam mo yan, ipapasok mo yan sa puso mo para mas intindihin mo. At doon na darating yung time na hindi ka na kailangang pilitin ng mentor mo, ay, training na, pasok na tayo. Ikaw na mismo magkukusa. At tandaan mo ha, isa sa laging sinasabi, kung ano ka daw, kung ano ka, yan din daw po yung makukuha mo ng mga leaders. Kaya hanggat maaari, kung gusto mo na makakuha ka ng masisipag mag-aral, dapat pumapasok ka din lagi sa training. Kasi mahirap, pag gusto mo ng mga tao na mahiling mag-training, kung naman laging wala sa training. So, gagayahin ka lang kung ano yung mga nasa ilalim. Okay? Natututo po ba? Pwede ka bang mag-heart dyan kung ikaw ay may na-absorb at may natututunan, lahat tayo nare-refresh para nakakita ko ng mga bago sa loob? Number 4. Number 1. Ano nga yung number 1 kanina? Hmm? Pwede mo bang i-type dyan? Ano yung number 1 kanina? Personal development. Yan ko ha. Kung may nakikinig. Ayun, I am learning daw ang mentor to net. Yan. Ay, thank you very much sa lahat ng nakapasok. Empty cup. Yan, empty cup. Pwede ba natin palakpakan yung mga nag-type? Nakikinig. Number 2. Ba? Ano yung number 2? Na sinabi kanina. Ay, thank you, Mentor Abigail. Nakakatuwa, marami tayong bago sa loob. Sige, tama yan. Okay? Ano yung number 2? Kanina? Yes, mentor attitude. And then, GLLA. Ngayon naman, proceed naman tayo sa learn the business as fast as you can. Tip ko lang sa inyong lahat. Ito po ay mahalaga. Hindi porket sinabi na nag-start ka dito, hindi ka magaling, ay wala ka nang gagawin. No. Dahil nga po hindi na nga po tayo magaling. Nung nag-start tayo dito, hindi na nga po natin siya porte, ikaw ay dapat may gagawin. At number 1 na dyan, aralin natin. Mas bilisan mo pong aralin, mas okay po siya. Ito ay naintindihan na rin agad ng ibang mga mentor. Ako din po, naintindihan ko to agad. Dapat ikaw po ay babad sa training. Yung kaninang sinabi ko sa inyo na Falcons,
worldwide page, dapat naaral mo po lahat ng guides doon. Kasi namomonitor po namin yan pag naaral mo na. Ano, i-comment mo lang kami doon. Dapat maaga mong maibagsak ang IBP, IM Business Presentation, kasi isa po yan sa kailangan mo. Paano ka mag-share? Although ito pong negosyong ito, hindi mo siya gagawin mag-isa. Okay? Ang negosyong ito, pag nagsisimula ka pa lang, yun ang kagandahan po kay IM. Kasi pag nag-start ka dito, hindi mo kailangan magaling, yung mentor mo po ang gagawa nun para sa iyo. Ipagtotok ka, ang gagawin mo lang setting ng appointment. Pero along the way, pagkasama ka lagi sa pagtitraining, makukuha at makukuha mo rin ka. At kung gusto mo na mas maagang makaresult, ito po, pumasok ka sa training, i-enjoy mo yung learning process. Power of now. Yan, may pumapasok. Kay IM po, mahalaga po na kung may natutunan ka ngayon, i-apply mo na po agad dyan. Kasi sabi ko nga sa inyo, halos araw-araw tayo nag-aaral, ang dami mong matututunan. Apply mo agad yan, ha? Pag may natutunan ka. Pag pumapasok sa training, dapat nagsisave note. Opo, ang dami ko dating notebook. Kasi nadini pa sa tabi ko, ang daming sulat. Kasi sabi nga po, ink is better than ink. Mas mabilis mong maiintindihan ang isang bagay pag sinusulat mo po siya. IBP, trainings, mentoring, pinapasukan po yun. Ano po yung mentoring? Yung halimbawa, may top mentor, mag-share po yan, magbibigay ng wisdom sa'yo. Huwag mo po yung palampasin. For example, pumapasok ka sa training, sa face-to-face ha, nag-IBP ka sa IBC Batangas, nag-training ka doon, huwag ka agad umalis pagkatapos. Kasi ang kasunod po kasi noon ay may mentoring pa yan. May mga sharing pa yan kung saan mas matututo ka po. Mas marami kang makukuha. Read Law of Leverage book. Dito po mas maiintindihan mo po bakit napakaswerte po natin na part tayo ni I Am Worldwide. Sabi ko nga kanina, sa 200 plus na nasa ganitong industry, kayo po ay kabilang sa top 1. Dito po mas maiintindihan mo yung kahalagahan ng time, na yung oras mo mas maganda, na mo-multiply mo yan. Hindi ikaw ang gumagawa, maraming gumagawa para sa'yo. Nale-leverage mo yung galing ng iba, yung system. Napakaganda po ng system ni I Am Worldwide at napakaganda po ng system na part po kayo ng team na ito. Kasi talaga pong nakaatada na. May guides na, susundin mo na lang. Kapag may time ka, manood ka ng videos. So, parang isinubo na lahat. So, ikaw na lang, ano yung gagawin mo? Kung nasa GC ka na po, kailangan maging active ka. Okay? What to do next? Ito po. Sabi nga po, mas nakakatakot daw po ang tao na walang pangarap. Yung mahirap daw po na tao, okay lang yan eh. Pero may pangarap. Pero yung taong walang pangarap, yan po yung nakakatakot. So, ano ba ang kahalagahan ng pagsiset ng goals? Number 1, it gives you direction. Agree ka ba? Dito kay IM, nakaset na po, may blueprint pa nga po tayong binibigay. Ano yung dapat mong ikit based sa gusto mo para ma-enjoy mo siya? Kasi tayo, iba't iba naman tayo ng gusto. So, lahat po yan pinapakita na sa atin para may susundan ka na lang. Gives you excitement every day pag may goals ka. Kasi ang taong walang goals, walang pangarap, wala yan tinatamaan. Ako po, lagi po akong excited. Kahit ako'y nahihirapan sa aking ginagawa, sa negosyong aking kinabibilangan, pero excited ako everyday kasi alam ko ginagawa ko po ito para sa aking sarili, para sa aking pamilya, at higit sa lahat, para sa mga taong nagtiwala sa akin. Ganon din sa mga taong hindi pa nagtitiwala sa akin. So, na-excite po ako kasi alam natin na yung hirap, part po yan ng process. You will motivate and inspire your downlines to do the same. Tama? Pag nagsiset ka, kaya mahalaga po na ikaw, nagsiset tayo ng goals. At ang swerte nyo po again, kasi nasa company, nasa team po kayo na lahat na po yan ay ginagawa, susundan mo na lang. Ito po yung kauna-unahan pag nag-set ka ng goal. O, para sino po ba dito yung mga bago? Type 1, kung ikaw ay copper pa. Ano yung copper? Ito yung nag-start ka ng 5,600.
O kaya ikaw ay silver or ah, bronze. Kasi ito po yung number one mo na goal. Kung ikaw po ay ganito pa yung iyong account, dapat po as much as possible bago matapos ang isang taon, ikaw po ay na dito na. I-push mo ito na ikaw ay maging gold o kaya platinum or jade. Paano? It's either ikaw po ay rank up sipag. Ibig sabihin, kung halimbawa naglabas ka ng copper, sinipagan mo, nakalima ka, nakalima kang copper sa loob ng isang buwan, next month, ikaw ay silver account na wala kang idinagdag na pera. May ilang nawawala na bonus, pero ang mahalaga, nag-rank up ka. Pero mas better pa rin po ang cash upgrade. Ibig sabihin, copper ka, 5-6 ang nilabas mo, nagdagdag ka ng silver, o magdadagdag ka pa ng 11 to kasi 16,800 yan, may kapalit ng produkto. Ito ay good for 1 year lang ha. So kung ikaw naman na dito, parang may nakita ako, matagal nang nag-member, ngayon pala nakakapasok sa training. Okay lang yan. Ang mahalaga ngayon, sinisimulan mo ng pasukin at mag-aral. Kasi yan, along the way, matututunan mo din. Pero ito po kasi ay mahalaga na dapat naintindihan mo nung una pa man. Pero kung andyan ka na ngayon, very good pa rin yan kasi magagawan pa naman po ng paraan yan. Ang company naman, minsan nagbibigay po yan ng pinapress. Pwede kang kahit nalak ka na sa copper, okay, pwede ka pa rin mag-jade. Pero along the way, maaaral nyo po yan at matututunan nyo yan. Yan po ang ganda dito. Lagi ka lang pumasok sa training. Next, be a mover. Itong ibig sabihin, mag-recruit ka ng direct mo, isa sa left, isa sa right. Ito yung next na goal mo. Kung ano yung account mo, ang target mo, for example, ikaw ay Jade. Pag Jade ka po, okay, mahirap po itong i-mover, i-unlock, pero sulit naman. Kasi long term naman yung ipinunta mo dito, majority na nagde-Jade, gusto po niya negosyo, long term yung mindset. Okay? Para maging mover ka, it's either isang jade o kaya isang platinum o kaya parehong jade or parehong platinum. Basta maglalagay ka sa left and right, direct mo yan para ma-unlock mo. Bakit kailangan i-unlock? Para makuha mo yung iba pang mga kitaan. Okay? Kung ikaw naman ay platinum, mas lalaki. Hanggang gold. Gold, platinum, or jade ang mga pwede mong i-direct. It's either isa lang left, isang right para ma-unlock mo siya. Kung ikaw naman ay gold, silver, gold, platinum, jade. Katulad ni Mentor Abby, siya ay, ito pala yung sunod. Kung ikaw naman yung silver, bronze, and copper, kahit ano yung i-direct mo left and right, ikaw ay mamumover. Okay? Ang goal mo, mamover, ma-unlock mo yan, ma-activate mo ang iba pang kitaan. Okay? Naintindihan ba ang pag-mover? Number 3, pag mover ka na, di ba? Pag mover, kailangan daw mag-mover, maglagay ng isa kanan, isa sa kaliwa. Ang sunod mong goal, yung isa sa kanan mo at isa sa kaliwa mo, turungan mo siya na mag-mover din para ikaw ay maging mover maker. Tandaan ha, si IM po, kung hindi mo po kaya at wala kang balak na magturo, encourage na mas gusto ko na hindi rin laging sinasabi, huwag ka na lang magpa-direct kung hindi mo naman sila tutulungan. Okay, kasi si IM po, hindi po tayo pera-pera na pag-join dito, tapos na. Pero ang kagandahan po kay IM, kasi majority nga na nag-join a product user, sinishare nila. Si IM po, ito po ay pang matagalang negosyo. Lifetime po ang pag-member mo dito. Huwag ka lang mahuhuli na ikaw ay nag-deviate sa mga policy or nag-underprice. So, ang target ha, yung isa, dalawa mong pinapasok, matulungan mo din sila na magkaroon ng isa at dalawa. Maging mover din. Kasi tulungan po si IM. For example, nag-gold ka. May direct ka na isang gold sa kanan, isang gold sa kaliwa. Ang target mo, makapag-direct din yan. At mag-mover din siya. Okay? Next, third direct referral. Bakit kailangan yung third direct?
Ito po yung sabi nga namin, dapat sa pangatlo mo, napakalupit nito. Maganda yung magaling. Bakit? Kasi sa pangatlo, lahat po ng papasok dyan, first to, meron ka po dyang infinity commission. For example, ito yung best illustration ha. May direct ka, yung pangatlo mong direct. Pag nagpasok yung pangatlo mong direct, ay wait, itong pangatlo mong direct, pag nagpasok ka, lahat ng lalabas dito, first to, meron ka po dyang infinity bonus. Infinity commission. Natututo po ba? Ang fourth naman po is the fourth direct referral. Bakit kailangan mo ng fourth direct? Kung ikaw ay naka-gold, platinum at jade, para ma-unlock mo po ang iyong just for you bonus. For example, si Mentor Carissa, siya ay naka-gold. Pag siya ay nagkaroon ng apat na gold, okay, walang time frame ito ha. Kahit ngayong buwan, isa, next month, isa pa, next year, isa pa. Basta nakaapat ka, mahihit mo po ito. Tayo lang po ang may ganyang bonus. 6, ito yung sunod mong kailangan, non-stop DR and mentoring. Kasi dito po kay IM, mahalaga po na magpadami ka muna. Sabi nga po, sa bawat 10 na madirect mo, isa pa lang dyan yung makakasama mo sa training. So ngayon, ilan na ba yung mga direct mo? Isa pa lang dyan yung medyo magkakaroon ng interest na, ay, teka lang, pasukin ko nga yan, training ko nga yan. Kaya dapat magpadami ka po para makita mo yung agila mo. Tayo po dito, quantity first before quality. 7, pag ikaw ay nakakapasok na, may konting team na, kahit nga po wala pang masyadong team, ito yung sunod mong i-hit. Kung ikaw ay naka-gold, platinum, and jade, hit yung first rank, which is the sapphire rank. Bakit? Para magkaroon ka po ng team. Makabuild ka po ng momentum. Kasi dito po, si IM po, tayo po ay rank basis. Kailangan mo pong i-hit yung rank kasi si IM, isang beses lang po tayo mag-join. Kung gusto mo ng mas malaking income, mas malaking team, kailangan po nag-hit ka ng rank. 8, hit team and company incentive. Katulad po ngayon, meron po ngayong pa free Singapore hanggang hanggang June 19. May certain requirements lang yan. Kung nga ngayon mo lang siya narinig, o balikan mo yung mentor mo, mens, ano daw yung free Singapore? Abot ka pa, o gawin natin. I-workout natin, okay? Yung mentor mo, tutulungan ka po niyan. Ito yung mga do's and don't na kailangan alam na alam mo. Kasi I am worldwide. Tayo po ay, may sinasabi na ko, yan pala ay tao-tao. Tayo po kasi ay negosyo. Meron po bang negosyo na maliban na lang kung ikaw ay pet, kailangan mo po talaga ng tao, mag invite ka po talaga. Lahat ng negosyo, nag invite po yan. Para mapakilala ang iyong negosyo. Kasi ang goal po natin, makapag-build po tayo ng long-term and solid na team. Ito yung kailangan mong gawin kung bago ka pa lang. mag invite ka, ipakilala mo, ng at least 2 to 4 close friend. Huwag ka munang lalabas. Kung sino muna yung, for example, best tip. FB mo, mga friends mo yan, di ba? Halos kakilala mo yan. Magsiset ka ng appointment. Maturo ka sa mentor mo, means, kasi kailangan mo yung i-calibrate eh. Yung kakilala mo ba, mamaya ituturo ko yan. Kung ang kakilala mo ay may sakit, kakilala mo ay ito ba ay may pera, may connection, kasi nakadepende doon kung paano mo siya i-approach. Sa madaling salita, ang pag invite na gagawin mo ko dahil bago ka pa lang, hindi naman ikaw ang magtutok, kami ang magtutok para sa'yo. Ito ay kailangan mo lang mag-set ng appointment dun sa kakilala mo. Mabigyan ka ng at least 30 to 1 hour para marinig niya. Wala ka dapat ikukwento sa madaling salita. Common na sinasabi dyan ay,
Kapatid, suportahan mo naman ako. Pwede ba ako makahingi kahit 30 to 1 hour ng oras mo? Pakinggan mo naman yung ginagawa ko ngayon. Tapos i-assess mo naman, i-rate mo. Kasi ginagamit ko yon. Oh, ganun ang gagawin mo. Pwede ka ba nito? Pwede ka pa bukas? 8 p.m. Huwag mo naman ako Indian. Mabilis lang naman to. Mahalaga sa akin yung support mo. Kasi kakilala mo naman siya. Para lang makapag-set ka ng appointment. Okay? Ang goal mo, makapag-focus ka lang sa pag invite pag-set ng appointment sa lahat muna ng warm network. Warm network, ibig sabihin kakilala mo. Bakit? Kasi trust is already established na. Pangalawa, ito yung mga paraan ha ng approaches na dapat alam mo sa pag invite. Mahalaga po ito. Business owner approach, product or health approach, employee approach, or third party approach. Pwede mo din pong gamitin to para may assess mo yung iyong kakilala kung anong approach ang bagay sa kanya. For example, ang kakilala mo ay negosyante. Mahilig magnegosyo. Bagay po sa kanya yung tinatawag na business owner approach. Kailangan ikaw ay direct to the point magsalita sa mga ganitong tao, mga ganitong kakilala mo. For example, ito yung best scenario. Pag chinat mo siya, ito ay bagay pag chat or pang voice message or pang tawag. Mas maganda tawag kung kakilala. Pwede mong sabihin, kapatid, familiar ka na ba sa I Am Worldwide? Kalimitan ng sagot dyan ay ano yon? Yung dati nakita natin sa Itbulaga, yung ini-endorse ito ni ni Heart Evangelista. Ini-endorse to ni Marian Rivera. Hindi pa. Anong meron? Okay bro. Actually, nakita ko lang din sa internet. Nagka-interest ako. Maganda kasi yung kitaan niya. Kumusta ka bro? Napansin niyo binitin? Hindi nagsabi. Kasi ang goal mo nga, dahil nga bago ka pa, ang goal mo, okay, magpa-curious muna. Wag agad ilatag. Baka magulat. Paano naman kung halimbawa ang tanong mo, okay, balikan ko lang dun sa sinabi ko. Pag once na nasabi mo yon, create ka ng convo, laging tatanong ha, para hindi napuputol yung conversation. Pwede ka na mag-send ng mga picture ng ambassador. Dapat naka-save na to sa cellphone mo. Ano na siya ha, mas maganda, naka-folder na siya para makita nila kung legit ba talaga. Paano naman kung ganito ang tanong sa'yo ng kakilala mo? Kapatid networking ba yan? Pag sinagot mo po ito, ang sagot po dito dapat ay yes. Oo, networking ito. Pero iba to sa iba na, alam mo, hindi rin ito yung usual. Partner namin dito si Heart, okay? Si Sung Joong Ki, ay ganun. Huwag mo sasabing hindi. Kasi si IM po ay meron po tayong networking side. May M&M side po tayo. Ang napaka-blessed lang po talaga natin kasi napakaganda po ng ating products. Majority ng ganyang company kasi hindi naman kagandahan ng produkto. Tayo po talaga, products po talaga ang nagsasalita kay IM. Kaya majority po, marami po nag-join at majority dyan, product user. So, paano naman? Ito yung scenario number 3. Bro, kumusta ka na? Ang sagot sa'yo, syempre, okay naman bro, ikaw? Okay na okay bro. Ito adjusting ako. Actually, kaya ako na-message sa'yo, baka kasi ma-interest ka. Actually, nagdadalawang isip nga ako eh. Pero, baka makatulong ito sa'yo. Ito yung tinatawag na push and pull. Ino-offer mo, hindi mo ino-offer. Ino-offer mo, hindi mo ino-offer. Ano yun, bro? Mag-send ka ngayon ng mga ambassador para ma-check niya kung credible ba talaga. Actually, pag sinend mo si Marian, si Small Laude, kita na agad nila Piolo Pascual. Nakikita agad nila na credible. At talagang ngayon po kilalang kilala na si I Am Worldwide. Paano naman po, halimbawa, kanina tapos na tayo dun sa kakilala mo na negosyante. Direct to the point sa kanila, di ba? Dito naman, paano pag may kakilala ka na may sakit or mas conscious sa health? Ito yung bagay na tanong or approach. Ang tawag dito ay product or health approach. Kailangan be straight to the point din, okay?
At dapat naka-folder na sa iyo yung iba't ibang mga gumagamit at umiinom ng ating produkto. For example, lalapitan mo yung iyong kumare. Kumare, familiar ka na ba sa barley? Hindi pa sis, ano yon? O kaya naman, oo sis, madami yan ah. Ah, ang amin ay yung iniinom ni ginagamit ni Maritoni. Kumusta ka? Magbibuild lagi ng conversation. Laging patanong para hindi natatapos. Nakakat. Actually, sa team, nagbibigay pa po tayo ng napakadaming script. Lapitan mo lang ang iyong mentor. Mag-connect ka lang. Mins, may sinabi si Mentor Agnes, bigyan mo naman ako ng script. Paano ko i-approach ito? Connect ka lang po ha. Kasi possible iba't ibang approach. Connect ka lang. Ang bottom line, kaya po namin pinipresent to para ikaw matuto na, okay, kailangan ko palang lumapit sa mentor. O, kung halimbawa, hindi ka komportable pa sa ibang mentor, hanap ka ng mentor na pwedeng magtanong ka. Si IM maganda po dito. Kasi talaga namang nakakatuwa, magtutulungan. Kung halimbawa, wala kang mentor, hindi mo nakilala yung mentor mo, pero under ka ng organization niya, o dapat ka dun sa mas mataas pa na mentor. Okay? Ang bottom line, magtanong ka. Kumonek ka para ikaw ay matulungan. Kasi, sa case po namin, madami na po kami, nakaano kami, nakafocus kami kung sino yung maraming tanong. Paano naman kung ang market mo ay mga empleyado? Ako po, mostly empleyado ang aking ginagamit. Employee approach at saka third party. Paano ka empleyado? Wag kang gagamit ng negosyo. Gastos po kasi yan para sa mga empleyado na katulad ko. Use racket or extra income. For example, i-approach mo yung katrabaho mo. Sis, bro, may bago akong racket ngayon. May bago akong pinagkakaabalahan ngayon. Maganda siya. May nakita akong may nakita akong pagkakakitaan ngayon, naghahanap ako ng makakasama. Ito yung mga approach na pwede mong gawin. Again, humingi ka pa ng approach na pwede sa mentor mo. No kidnap approach, pero ito ay case-to-case basis. Ano yung kidnap approach? Halimbawa, kakilala mo, kapatid, may birthday yan sa Jollibee. Sama ka sa akin. Yung pala sa Jollibee ay may IM business presentation. Hanggat maaari ay wag, pero kung effective siya sa'yo, pwede mo namang gawin, case-to-case basis. Pero ako hindi ko to masyadong ginagawa. Talagang sinasabi ko, yun totoo. Please tingnan mo naman yung aking ginagawa. I-check mo naman kung tama yung pinasok ko. Baka kasi mali yung pinasok ko eh. Assess mo naman, bigyan mo naman, support mo naman ako. Ganun po ako. Okay? Ito yung sinasabi kong third party approach. Ay, wait lang. Ito ay ano pa rin. Ang third party approach, ito ay bagay. Ito ay gamit na gamit ko rin po. Brother, may online business ako. Habang nasa work ka or nasa bahay ka, pwede nating gawin. Baka may kakilala ka na naghahanap ng opportunity. Ngayon, bro, pwede mo ba akong i-refer? Gamit na gamit ko po ito. Kasi ang tao, ayaw nila na direct na binebentahan. Tama? Kahit ikaw. Lagi ko itong sinasabi sa aking mga kakilala. Kapatid, pag may kakilala ka naman, i-refer mo naman ako. Tapos pag nag-refer yon, halimbawa, sis, aring aking kumare ay gusto daw subukan ng barley mo. Kakausapin ko yung aking kakilala. Kapatid, ikaw ay mauna mag-join. Mag-avail ka ng kahit anong package na kaya mo para under mo siya. Doble pa yung makukuha mo. Okay? Pinaka-effective ang third-party approach. Pwede ka rin humingi sa mentor mo, ano pa yung mga pwede kong script na sabihin pag kukonek ako. Sa pag-schedule, tandaan ha, ang trabaho mo at gagawin mo mag-invite lang, mag-set ng appointment. Pag nagpa-set ka ng appointment, hindi ikaw ang magtutok. Dapat ang gagawa po niyan ay kami kasi hindi mo pa siya naiintindihan, hindi pa malinaw sa'yo. Okay, hindi ka pa sigurado. Maliban na lang kung alam mo na siya, kaya mo na, nakakapag-IBP ka na, walang problema. O kaya naman, I suggest, pagpraktisan mo lahat ng iyong anak, kakilala kasama sa bahay, kahit pa electric fan,
Di ba ang electric panay ganyan? Pag yung electric panay gumanyan na, ibig sabihin magaling ka na. Joke. Okay? So, I suggest mag-practice ka. Ako din, pag sa tingin ko kaya na ng mentor, kahit pa medyo malaking tao or may kakayahan yung kanyang itotalk, hinahayaan ko din na mag-talk siya para matuto. Okay po. Sa madaling salita, ikaw na bago, magsaset ka lang ng appointment. Pag nag-set ka ng appointment schedule, ito yung dapat mong tandaan. At least 1 to 2 days. Ito yung format na kailangan namin. Ano yung prospect name, full name, ano yung background, siya ba ay teacher, senior, ito ay may sakit na madami, okay, ito ay may pera, ito ay walang pera, ito ay maraming kakilala, ito ay OFW, basta may kinalaman para maka-adjust kami. And pwede rin kasi kaming gumawa ng, halimbawa, ang pinasat mo sa akin ni Mins, yung itotok mo sa akin ay ano, ito ay nurse. Pero ang dami nitong connection. Pwede kaming humanap ng tao, top mentor na connected sa kanya. Nurse, ID si Mentor Cory, o kaya si Mentor Arlene. Yung mga nurse natin. Okay? Date and time. Kailangan po yan. Venue. Mahalaga po yan. And, bigyan mo pa ng idea. Means yan ay ano, um, single mom pero napakasipag, nag-online seller para alam namin kung paano kami makaka-adjust sa ibabagsak. Okay? Confirm a day and on the day before the meeting or the event, do this. Sa akin, hindi pa to masyadong applicable sa team. No, hanggat maaari, immediate schedule. Ito ay case-to-case basis din. Ako, tumatanggap ako kahit immediate pa kasi hindi pa naman ako mentor Shirley May Sibulan. Hindi pa naman ako mentor Honey. Ano, hanggat maaari pag may schedule, sige, go lang. Kung kaya, kaya. Pag hindi kaya, sasabihin naman natin. Ang goal natin, kung may kasi ngayon mahirap magpaset ng appointment. Ano, hinahabol mo yung oras ng kakilala mo. Pag nahabol mo yan, sabihin mo agad, kung hindi ako pwede, hahanap ako ng pwedeng tumulong sa'yo. Sa madaling salita, gagawa natin ng paraan. Ito yung isa pa sa dapat alam mo ha. Ulit ko na rin kanina, ang mag-IBP. Dapat alam mo din yung schedule. Araw-araw akong bumabad sa IBP kaya po ngayon magaling ako mag-IBP. Lahat ng magagaling, pinapanood ko po yan para unti-unti, ganun lang ang gagawin mo. Lahat ng magagaling, panoodin mo yung mag-IBP, kuhanin mo yung mga points sa kanila. Ang mangyayari dyan, ikaw ang pinakamagaling. I am Business Presentation, IBP po yan. Okay, again, sa main office na po ito ha, wala na siyang online, bibihira na sila mag-online kasi ang goal, makita mo at makilala mo yung ibang mentor na pwedeng makatulong sa'yo. Sa IBC Batangas, wala pa uli. Ano, pero yan po ay halos everyday, 1 p.m. Nagpo-post naman po yan sa IM Business Center, IM Business Center Lipa, kung may schedule po. Pero majority meron naman po. Warriors, ito ay online, every Thursday. Daily po ito ha, iba't ibang team po ito. Falcons, tayo ang assign sa Warriors, 6 p.m. po ito. So, ganyan po kadaming training, special training, na dapat po nakakasama ka po namin. Ito po yung pinakamahalaga sa lahat. Dito pa lang sa Falcons, halos everyday, 8 p.m. meron po tayo. Pag Thursday nga lang, tayo ay nasa Warriors, 8 p.m. Okay? Paano naman po pagdating sa venue? Venue ng itotok, kung halimbawa, alam niyo po ba napakaganda ni IM? Kasi pwede kang mag-invite kahit nasa ibang bansa. Gawin mo siyang online, via Zoom. Kung halimbawa naman malapit, pwedeng puntahan, ang tawag dyan ay offline. Ang pinaka-best po ay laging sa coffee shop. Bakit? Kasi mas tahimik, hanggat maaari po, wag mong dalhin yung iyong prospect sa restaurant. Sa coffee shop pa lang, dapat siya ay nakaharap sa dingding, yung iyong itotok. Wag nakaharap sa pintuan para hindi na distract.
Ikaw dapat yung mag-aayos ng seating arrangement. Pagpasok pa lang, actually may training ito eh. Kapag ikaw ay magsiset ng talk, ano, unang-una dapat nauuna ka sa area, sa lugar. Hindi dapat mauuna yung mentor na magtutok. Kasi di ba ikaw, hindi mo pa alam, magpapatok ka sa mentor mo, mauuna ka dapat doon. Ikaw ang mag-aayos. Pag dumating yung habang hindi pa dumadating yung mentor, ikaw, tinitiak mo na or ipinapakilala mo na yung mentor. Mamaya dadaanan natin yan. Okay? Pangalawa, ikaw yung mag-set ng seating arrangement. Dapat nakaharap yan sa wall at hindi nakaharap sa pintuan para hindi siya nadidistract. Hanggat maaari, wag sa bahay kasi yan po ay territory. Ang daming distraction dyan. Hanggat maaari, wag din sa restaurant. Kung sakaling sa restaurant mangyayari, make sure na yan po ay nakakain na. After meal ka mag-discuss, mas malalakan ka sa madaling salita. Pero wala namang problema yan. Kung sa tingin mo, big fish naman yan, ano, gawin mo po siya. And then, ito po yung mahalaga. Pag ikaw ay may pinapatok na, make sure lang na ang pagtitiap, make it cheese. Keep it short and simple. For example, magpapatok po tayo kay Mentor Marlon. Ako ito. Magpapatok ako kay Mentor Marlon. Nauna ako dun sa area kasi ako ay bago. Siyempre, dun sa coffee shop, ako, dumating na yung aking kasama, yung itotok. Habang wala pa si Mentor Marlon, kinukwento ko na dapat yung aking prospect or kasama. Alam niyo po ba na once na ang inyong prospect sumama sa inyo or umattend yan, ibig sabihin may interest na yan. Okay? Ito yung pwede kong sabihin sa kanya. Hindi pa kaharap yung mentor na magtotok ha. Alam mo ba na yung magdidiscuss sa atin, si Mentor Marlon? Okay? Yan po ay 25 years old lang. Pero kumikita na po siya ng milyon. Ganun po siya. Ang pagtitiap. At pag dumating na si Mentor Marlon, dinasabi mo na siya na hindi sa harap ni Mentor Marlon. Ito na lang po dapat yung sasabihin mo. Maikli na lang. Ma'am, siya po yung kinukwento ko sa iyo kanina, si Mentor Marlon Santos. Para hindi siya mukhang scripted. Okay? Wag mo yung gagawin, yung sinabi ko, yung kumikita ng milyon, wag na wag mo siyang gagawin sa harapan ng mentor na mag-discuss. Paano naman pag halimbawa online? Napakadali pag online. Okay? Make sure lang na mag-set up ka ng home office para mukhang professional. O kaya naman kung online yan, dapat may background katulad nito para hindi kita yung nasa likod. Baka kasi sa likod ang daming nakasampay. Negosyo po ang pinag-uusapan natin. Tayo po ay malaking kumpanya. Okay? Dapat ikaw din presentable, naka-makeup, naka-lipstick, kahit pa nasa bahay. Hanggat maaari, naka-open ang camera. Okay? Kung kaya din naman, actually nakakatuwa nga po ang ating mga members na OFW. Kahit kita mo po na sila ay naguhugas ng pinggan, napasok sa training, pero naka-open ang camera. Nakakatuwa po iyon. Kasi kita mo na talagang porsigido na matuto. Make sure na always mute po yung inyong mic para hindi madidistract yung ating speaker. At higit sa lahat, maging active ka po sa chat. Mahalaga na active po tayo sa chat. Nagre-react ka po dapat. Listen and focus. Use the power of nodding para kita ng speaker. Ito po yung mga bawal. Okay, pag nasa online ka. Dapat hindi ka po humihiga at kung ano-ano ang ginagawa. Huwag ka pong kumakain during presentation kasi magugutom yung speaker. Kung kaya, huwag ka muna pong mag-leave during the presentation. No? Kung kaya din naman.
Don't use your phone habang nagpipresent yung iyong mentor. Kasi mararamdaman mo din po yan pag ikaw na ay, oh, wait lang, at nag-ingay. And don't ask question habang nagpipresent po yung iyong mentor. Bakit? Pag halimbawa ikaw ay nagpapa-IBP sa mentor mo, ikaw pa yung maraming tanong, sa tingin mo magpe-pay in yung prospect mo? Di ba hindi? Kasi para sa kanya, ay wala pa naman palang alam to. Ano, dapat ngayon, pakita mo na agad sa kanya na kahit nagsisimula ka pa lang, ano, ikaw ay may alam na. Pwede ka naman magtanong after nung presentation, kayong dalawa lang ng mentor mo. Pero dun sa harapan ng iyong pinapatok, wag mong gagawin yun kasi ikaw din yung magmumukhang walang alam. So, pag sa offline naman, pumunta ka sa IBC o kaya naman po sa IM, make sure po na nasa venue ka na 30 minutes before the program. Kung may team ka po, i-orient mo na sila. Dapat po talaga hindi maingay pag nasa office. Ano, actually sa IM, medyo hindi nila pinapayagan yung mga bata na patakbo-takbo, ano, kung kaya mo naman, but maaari ay doon na lang po sa labas ng training center. Okay? O kaya naman, kung mabait naman yung anak mo, kasi ako kaya hindi ako makapagdala minsan ng anak ko kasi talagang alam ko pong makulit. Ano? So, alam mo naman yun, ma-assess mo naman yun. Para walang noise kasi nadidistract yung speaker. Avoid using mobile phone. Okay? Mag-assign ka na lang sa team mo ng isang magpo-photo para mag-send kasi kailangan yun eh, nagsisend ka, nag-update ka sa group chat kasi hindi naman lahat ng member mo ay makaka-attend. Di ba? So, kailangan may isa kang taga-assign para nakafocus po kayong lahat sa training. Always make sure na yung mga chair, inuuna yung puntahan yung walang nakaupo sa unahan. At nagpa-participate dapat. Actually, kung may experience nyo lang ang pag-offline, mas masarap po yan. Kaysa sa face-to-face, kaysa sa ganito na online. Mas masarap po yung face-to-face. At ito yung sinasabi ko, after ng training, hanggat maaari, wag muna agad aalis. Kasi yan po ay may meeting pa, no? May mentoring pa kayo. At pag nagme-mentoring po, mahalaga po ito yung rule para sa 1 minute sharing. Para hindi tumatagal. Kasi bakit po kailangan tong mentoring? Para makilala mo pa yung ibang tao na pwedeng baka makarelate ka, okay? Pwedeng makatulong sa'yo, pareho pala yung situation yun na pinagdadaanan. Ganun po kaganda kasi si IM. Kasi yung ating pong community talaga ay tulungan. Kahit po dito hindi magkakateam, pwede ka pong humingi ng tulong at mamiso. Mamiso ang tawag, ibig sabihin hihingi ka ng tips. Ganun po kaganda si IM. So, paano naman halimbawa, medyo maalam ka ng mag-IBP? Gusto mong i-try i-close yung isang deal. Ito yung mga kailangan mong matutunan. Cut off Monday. Anong ibig sabihin? Kaya ayan po, pag tayo po ay nag-IBP, ang laging goal natin ay makapag ah, ROI. Ibig sabihin, ma-close deal mo yan. So, ito yung pwede mong gawin. Sir, pwede ka nang mag-refer agad pagdating ng cut-off para may income ka na. Halimbawa ha, may kausap ka ha. Ngayon ay sa tingin mo kaya naman. Magpe-pay in na siya. Okay? O, nag-pay in na. Sir, refer ka na. O, magpakausap ka sa akin para pagdating ng cut-off, may income ka na pag napapay in natin. Ito naman yung tinatawag na slot reservations. Sir, pwede tayong mag-reserve ng slot para ikaw ang mauna. Yung susunod na marirefer ko, under mo na. Ito ay applicable lang kung ikaw talaga ay araw-araw may kinakausap. Sa case po namin na araw-araw may kinakausap, pwede po namin sabihin ito. Okay? Kasi talaga naman, may kinakausap tayo. At ang swerte ng mga nasa ilalim. Basta mauna lang siya.
One account policy, one leg closing. Kasi kay IM po, possible po talagang spillover. Ano yung spillover? I-check nyo po yung mga account nyo. Kasi kayo po ay nasa active na company, active na team. Kahit po ikaw ay um, hindi pa masyadong matagal o kaya naman matagal ka na ngayon ka lang bumabalik, tingnan mo po yung account mo, tingnan mo po yung binary, yung genealogy. Mapapansin mo, kalimitan, swerte mo pag nasa magandang linya ka eh. Wala ka pang naiipasok pero may mga tao na under your organization. Ang tawag po doon, na-spill po yun sa iyo. At dahil nakita mo siya sa iyong genealogy, under po siya ng iyong team. Na dapat, nagko-connect ka, okay? Nakikipagkilala, nakikipagkaibigan kasi makakatulong mo sila pagdating ng panahon. Credit card option. Pwede mo din sabihin to kung gusto mong i-close na ang deal. Sure, pwede ka namang mag-credit card. Meron po tayong easy to pay. May installment din po. Connect ka lang sa iyong service provider para sa kung paano yung payment, kung staggered ba yan. Ganun po kaganda sa IM. Pwede po kayong mag-credit card. Abono, it's a case-to-case basis. Kung talagang eager po yung iyong kausap at kakilala mo naman, trusted, pwede mong abonuhan yan. Okay? Pero pag yan na magiging dahilan para magkasira kayo, wag mo na lang gawin. Remember, promise only what you can deliver, then deliver more than you promise. Yan po ang isa sa laging sinasabi kay IM. Huwag kang mangako ng hindi mo kayang ibigay. Okay? Mas maganda pa yung wala kang pinangako pero more on actions ka at more on nadi-deliver mo siya. Ito po yung dapat alam mo din kahit bago ka. Ang pag-encode at saka yung spillover. Okay? Dapat matuto kang mag-encode kasi kung ikaw ay familiar sa ganitong industry, isa to sa nagiging problema. Nag-member ka, yung mentor mo yung nag-encode, nung time na ikaw ay nawala na, ay bakit nawala din yung mentor mo o kaya naman naisip mo na bumalik na or ayusin na siya, wala yung mga in-encode kasi hindi ikaw nag-encode. Kaya dapat ito ay maaga mong pinag-aaralan at nagpapaturo ka. Kasi isa to sa pinakamasarap gawin kay IM ha. Mag-encode ng pay-in kasi kita mo agad. Magre-reflect siya agad sa'yo. At si IM kasi dito, every Tuesday, i-click mo para Friday papasok sa bank account mo. Ang pag-encode, isa to sa encoding should be extreme left and extreme right. Kasi di ba left and right lang tayo. Tandaan mo, sa first encode mo, should be on the spillover side. Mapapansin mo, pag ikaw ay bago pa lang or nag-encode ka ng unang direct mo, hindi mo yan pwedeng ibahin. Halimbawa, naisip mo, nakakita ka ng spillover. Matagal ka nang nag-member. Nawala ka, bumalik ka. Ngayon, nakita mo, bakit ang laki ng points ko sa right side? Dito ko kaya siya ilagay sa left side para bumangga. Ay first pay in mo siya. Hindi mo siya pwedeng gawin. Nakalak kasi yon. Automatic ang iyong first pay-in, dun pa rin siya pupunta sa maraming spillover. Second direct encoding on the other side. Pag nakaka-mover yung first direct mo, mataas na account siya. For example, kung ikaw ay copper, kahit anong account pwede. Pero paano pag jade ka, ang iyong first direct ay copper? Hindi nakaka-mover yun. Hanggat hindi ka nakakahanap ng jade o kaya platinum, hindi ka pwedeng lumipat sa kabilang side. Okay? Spillover are your responsibility, not just a bonus. Kaya nga sabi ko, lahat na nakikita mo sa genealogy mo, kahit pa yun yung spillover mo, mag-connect ka po. Ako, practice ko po yun. Lahat na nakikita kong pangalan sa genealogy ko, hinahanap ko po yan, nagko-connect po ako. Paano ako nagko-connect? Ito yung sinasabi ko. Hello, Mens. Nakita ko po na under ka ng aking team or iisang linya po tayo. Pag ikaw naman ay may tanong with regards to your amazing barley or I am worldwide, huwag kang mahiya ha kasi isa ako sa pwedeng tumulong sa'yo. Mahilig din akong mag-voice message. Okay? Ito, 2C. Ibig sabihin, connect and communicate. Dahil bago ka pa, hindi mo pa masyadong alam, huwag kang mahiya na magtanong. Kami po, as isa na sa top mentor, ako mas gusto ko yung tao na maraming tanong. Mas gusto ko yung leader na maraming tanong.
Okay? At kami po ay natutuwa na sagutin niyo ng sagutin. Pero syempre, pag nakalimang tanong na, same ang tanong. Miss, ano nga yung ano, magkano nga ang barley? 10 tanong na. Okay, iba na yon. Tuturuan na namin siyang pumasok sa guides. Pero sa una pa lang, tinuturuan na po namin. Kaya naman po, may natutunan po ba tayo? Sabi nga po ni BP, just keep pushing and stay away and stay focused kasi your hard work will pay off. Wala pong madaling negosyo. Makaka-relate po yung mga nagnegosyo na. Kahit po trabaho, wala naman din mga madaling trabaho. Pero ang ganda po kasi kay IM, kasi yung negosyo, kaya ko po to ginagawa. Ano, hindi ko po akalain na yung mga pangarap ko dati na pinalimutan ko na ay dito pala unti-unti ko siyang makukuha. Yes, mahirap. Pero alam mo po pag nagkakamali ka, may mga tao na nag-guide sa'yo. May mga tao na pwede kang matanong. Yun po yung mahalaga. Kasi sa labas, mahirap po yan. At dito po napaka-positive po ng environment. Dito po bawal ang madamot, bawal ang masama ang ugali. Kasi people business po tayo. At bilang ako po na hindi na din naman ako mabait dati, KIM, nakita ko na kailangan ko palang bumait. Kasi tao na po yung negosyo natin eh. Tao yung, di ba, pag sa labas, gusto mo mag-expand, magtatayo ka ng panibagong negosyo, magtatayo ka ng franchise. Dito po kay IM, isang beses ka lang nag-join, worldwide pa yung negosyo mo. Kailangan mo lang talagang galingan po ang pakikisama, mag-aral ka, at i-apply mo lahat ng natutunan mo. So sana po kayo ay may natutunan dyan. Pwede kayong magtanong ha. Mag-entertain ako ng tanong kung may gusto. Lalo na dun sa